3 taon na ang lumipas simula nang pumanaw si Lisa, ang asawa ni Elias. Noong gabing iyon, walang tigil ang ulan. Si Lisa ay nilalagnat, inuubo at hirap na hirap huminga. Wala silang perang pampagamot pero pinilit ni Elias na maghanap ng paraan. Gagaling din ako. Mahina niyang sabi, pilit na ngumiti kahit nanginginig. Nang lalong lumala ang kanyang palagayan, isinakay siya ni Elias sa tricycle at isinugod sa ospital sa bayan. Pero huli na, pagdating nila roon, wala nang tibok ang kanyang puso. Mula noon, mag-isa niyang itinaguyod ang 9 na taong gulang nilang anak. Si Mario, ang natitirang liwanag sa mga gabing binabalot ng katahimikan at pangungulila. Tahimik ang pagluluksa ni Elias. Walang sigaw, walang sumbat. Tanging mahabang pag-upo sa tabi ng walang laman na banig at mga gabing nakatitig lang sa bubong habang pinakikinggan ang huni ng hangin. Ngunit dumating ang mga araw na kinailangan niyang bumalik sa bukid. Ang luha ay hindi niya itinago, pero hindi rin niya tinambayan. Alam niyang may batang kailangang pakainin, may buhay na kailangang ituloy. Kaya't kahit basag ang puso, pinilit niyang buuin ang bawat araw, isang bungkal, isang dasal, isang paghinga sa gitna ng bigat. Isang gabing payapa pero mabigat. Unti-unting nilamon ng dilim ang loob ng kanilang barong-barong. Tanging ilaw ng gasera ang sumasalubong sa aninong gumagapang sa sulok ng silid. Sa bitna ng maliit na lamesang tawayan, nakapatong ang isang platitong may natitirang tuyo. Katabi nito ang mangkok ng kanin. Tahimik si Elias habang pinagmamasdan si Mario. Nakaupo sa kaharap. Nakatitig ang bata sa ulam. Parang tinatansya kung gaano kalaki ang hadit. Hati tayo, tay, sambit ni Mario. Marahan ng boses na may halong pag-aalala. Mumiti si Elias, pilit pinagaan ang loob ng anak. Sigurado ka ba? Baka magreklamo si Tuyo. Kalahati lang ang katawan niya ngayong gabi. Tugon ni Elias, sabay tawa ng kaunti kahit may bigat pa rin ang mata. Napatawa rin si Mario kahit kaunti, pero agad ding natahimik. Kumuha siya ng kaunti at isinubo. Dahan-dahan, parang may kasamang pagdadalawang isip. Pagkatapos ay ibinalik sa plato ang natirang bahagi ng tuyo. Paglaki ko po, kayo naman ang papakainin ko. Napangipi si Elias, ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang kirot. Ang uri ng ngiti ng isang taong sanay magtago ng sakit para hindi madama ng anak. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, tahimik na naglakad si Elias papuntang tindahan ni Aling Nena. Mabilis pa ang hamog kesa sa liwanag at ang kanyang mga paay nilalamig sa halong hamog at alikabok ng daan. Pagdating niya, abala si Aling Nena sa pag-aayos ng mamasako ng bigas. Tila batid na nito ang kanyang pakay. Elias, anong sadya? Tanong ni Aling Nena, may bahid ng lamig ang boses. Kalahating kilo lang po para kay Mario. May klase siya mamaya. Pumikit sandali si Aling Nena. Para bang ayaw niyang tingnan ng diretsyo si Elias. Huling beses na ito, baka hindi mo na naman mabayaran. Tumango si Elias, pinanggap ang sinabi. Naiintindihan ko po, pero pag may biyaya, unahin ko kayong babayaran. Tahimik na isinalin ni Aling Nena ang bigas sa bayong. Sana nga, sabi ni Aling Nena, makatikim din kayo ng ginhawa balang araw. Habang naglalakad pa uwi, hinarana si Elias ng sariling alaala. Hindi ng musika, kundi ng mga yapak ng kahapon. Noong bata pa si Elias, araw-araw siyang nagtratrabaho sa bukid. Habang nag-aararo, nakikita niya ang mga batang papasok sa eskwela, nakauniporme, malilinis at may dalang baon. Siya naman, puno ng putik, pawis ang katawan at nagdadala ng pangarap na hindi para sa kanya. Minsan, sinabi sa kanya ng kanyang ama, ang edukasyon ay para lang sa mayayaman. Tayo, ang bukid ang eskwelahan natin. Pero sa loob-loob ni Elias, ayaw niyang maniwana dito. Gusto niyang mag-aral, gusto niyang makapasok sa silid-aralan, gusto niyang matuto sa guro at makapagsulat sa notebook. Pero wala siyang choice. Kailangan niyang magtrabaho para may makain sila. Kaya isinumpa niya sa sarili, kapag nagkaanak ako, hindi ko hahayaan na hindi siya makapag-aral. Paggabi na nang huminto si Elias sa pagtatrabaho sa bukid. Sa silong ng punong kawayan sa dulo ng palayan, nanlalambot na siyang umupo. Basang-basa ng pawis,
Puno ng putik ang katawan at namumula ang mga palad sa kahabaan ng paghuhukay. Tanging mga kuliglig at simoy ng hangin ang saksi sa gabi. Lahat ay tila nagpapahinga na, ngunit si Elias, gising pa rin ang diwa sa taimtim na pagdarasal. Hinukay niya ang kaunting bahagi ng lupa sa kanyang paanan. Pinagdikit ang kanyang mga palad. Diyos ko, bulong niya, halos wala ng boses, kahit isang biyaya lang, kahit hindi para sa akin, para sa anak ko, para kay Mario. Tahimik siyang nanalangin hanggang sa tumulo ang luha sa bitak-bitak na lupa. Mainit na agad ang araw, kahit hindi pa sumasapit ang tanghaling tapat. Habang ang karamihan ay nagpapahinga sa lilim, si Elias ay nakayuko sa kanal. Marahan ngunit tuloy-tuloy na hinuhukay ang lupa para sa bagong irigasyon ng kanyang maliit na palayan. Sa bawat pagbaon ng pala, sumasabay ang langit-ngit ng kanyang likod. At sa bawat paghinga, ramdam ang bigat ng mga taong inubos sa pagtitiis. Biglang may tumunog. Tak! Parang bakal na tumama sa metal, ngunit malalim sa ilalim ng lupa. Napaatras si Elias, sandaling natigilan. Pinunasan niya ang pawis sa noo habang pinagmamasdan ang bahagi ng lupang tinamaan. Hindi to ordinaryong bato, bulong niya. Lumuhod siya, dahang-dahang hinukay gamit ang mga kamay. Ilang saglit pa'y nakita niya ang kinang. Hindi ng bakal, kundi ng tila gintong bagay na may makinis na ibabaw. Ngunit hindi iyon ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa gilid nito, may bahid ng pulang likido. Manipis, halos tuyo, ngunit malinaw, dugo. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala siyang marinig kundi ang ihip ng hangin at huni ng ibon. Ngunit parang may ibang presensyang dumaan. Parang may matang nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Patuloy niyang nilinisan ang paligid ng bagay at unti-unti pang lumalakas ang kinang nito sa ilalim ng araw. Hindi ito simpleng bato at lalong hindi ito alahas. Ang hugis nito'y kakaiba at ang kinang ay tila hindi galing sa metal, kundi sa isang bagay na mas buhay, mas misteryoso. Para bang ito'y isang bahagi lamang ng mas malaki, mas malalim na bagay na nakabaon pa sa kailaliman. Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Tumitibok ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa kakaibang kabog ng paningin. Parang may hinihila siyang kasaysayang ayaw gumising. Unti-unting lumitaw sa ilalim ng lupa ang isang mukha, maputi, sariwa at parang natutulog lamang. Walang bakas ng pagkabulok o katandaan. Ang mahabang buhok nitong kumikinang na parang sinulid na ginto ay tila buhay na buhay, kumakaway sa ihip ng hangin. Biglang napaatras si Elias, nanlalata ang kanyang mga daliri sa pala. Ano ba to? Pabulong ni Elias, ang boses ay puno ng pagkamangha. Dahan-dahang hinawi ang lupa sa gilid ng mukha at sa isang iglap bumukas ang mga mata ng babae. Maitim na parang gabi sa kalaliman ng kagubatan. Malalim na tila sumasaklaw sa lahat ng panahon. Napaluhod si Elias, hindi sa sindak, kundi sa di maipaliwanag na bigat ng presensyang bumalot sa kanya. Salamat, Elias. Anang tinig na parang awit ng hangin sa mga sanga. Nanigas ang kanyang mga laman. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tumindig ang babae, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Parang iniluwal siya ng lupa. Ang kanyang katawan ay umangat mula sa pagkakabaon, kasabay ng pagkalas ng mga ugat sa kanyang buhok. Ako si Mayumi, aniya. Ang tinig ay malamig ngunit malinaw. Diwata ng lupa, ng kagalingan, ng kabutihang pinili ng iilan. Hindi makapagsalita si Elias. Gusto niyang tumakbo, ngunit hindi makagalaw. Gusto niyang maniwala, ngunit hindi niya alam kung ito'y panaginip, ideliryong dala ng pagod at gutom. Inilapat ni Mayumi ang kanyang kamay sa ibabaw ng lupa. Sa mismong lugar na yon, tumubo ang isang maliit na bulaklak. Ginto ang talulot, sinlambot ng ambon. Matagal akong inilibing dito, patuloy ni Mayumi. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa, sa utos ng dating kasintahan kong si Kalagas. Dati akong tagapagtanggol ng tao, ngunit ipinagkanulo ako ng mas piliin kong panindigan ang kabutihan kaysa kapangyarihan. Nagbuntong hininga siya. Inilibing ako ng buhay.
binalot ng lupa at mga ugat para manahimik magpakailanman. Pero hindi tuluyang namamatay ang isang tulad ko, hanggat may taong may mabuting puso. Lumingon siya kay Elias at bahagyang ngumiti, katulad mo. Hindi pa rin makapaniwala si Elias. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit ako? Mahinang tanong niya. Pangkaraniwan lang akong magsasaka. Ang tanging alam ko'y maghukay at magtanim. Ang gusto ko lang, mabuhay kami ng anak ko. Lumingon si Mayumi malumanay. Ang tunay na kabutihan anito ay hindi nasusukat sa laki ng ginawa, kundi sa tapat na puso ng gumagawa. Ang pagtitiis mong walang reklamo ay higit pa sa lahat ng sigaw ng makapangyarihan. Umupo siya sa lupa, sa harap ni Elias, at marahang ibinuka ang kanyang palad. Sa loob nito, may isang maliit na butil, ginto, na kinang na tila puso ng araw. Ito ang butil ng pagninilay. Dahan-dahang iniabot ni Mayumi ang butil kay Elias. Nanginginig itong tinanggap niya. Ito'y punla ng pag-asa, paliwanag ng diwata. Ngunit hindi ito basta-basta tumutubo. Ang lupa ay nakikinig sa puso ng nagtatanim. Kung ang hangarin ay mula lang sa kasakiman, ito'y matutuyo. Pero kung ang layunin ay mula sa kabutihan, para sa sarili, para sa mahal sa buhay, at para sa iba, tutubo ito at magbubunga ng higit pa sa inaakala. Tahimik si Elias, hinawakan niya ang butil. At naramdaman niya ang init nito. Hindi init ng apoy, kundi init na parang yakap mula sa isang mahal sa buhay. Hindi ako perpektong tao, bulong niya. Marami akong pagkukulang. Pero kung may kahit kaunting pag-asa ito, kung makakatulong ito sa anak ko, tatanggapin ko. Ngumiti si Mayumi. Ang lupa na tinatapakan mo ay hindi perpekto, marumi, matigas at minsan mapanakit. Pero kung kaya mo pa rin itong mahalin, gagantimpalaan ka rin nito. Dahan-dahang tumayo si Mayumi. Unti-unting kumupas ang kinang ng kanyang anyo, parang liwanag ng dapit hapon. Mula ngayon, wika niya, bantayan mo ang iyong panaginip. Ang lupa ay may mga lihim na hindi sinasabi sa salita, kundi itinuturo sa panahon. Unti-unti siyang naglaho sa hangin, kasabay ng banayad na ihip na parang yakap, parang paalam. Hanggang wala nang natira kundi katahimikan at malamig na simoy ng gabi. Si Elias, nakaluhod pa rin, hawak ang budil sa kanyang palad, ay hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may kaunting liwanag na sumilay sa kanyang isip. At sa malalim na lupa ng gabi, nagsimulang huminga ang hiwaga. Kinagabihan matapos si Mayumi sa hangin, tahimik na umuwi si Elias. Wala siyang dalang kahit ano, pero may laman ang kanyang palad, ang butil. Maliit, kumikislap, parang alikabok ng araw na tumigas at naging buo. Hindi niya alam kung kailan itatanim o kung paano. Basta't sa gilid ng kanyang barong-barong, hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri. Marahan, parang ayaw niyang gisingin ang paligid. Inilatag niya ang butil sa gitna, tinakpan ng lupa at saka umupo. Sa gabing iyon, walang dasal na humihingi, puro pasasalamat lang kahit wala pang sagot. Lumipas ang mga araw. Araw-araw niyang sinisilip ang lupa, binubuhusan ng tubig, tinatapik at kinakausap sa isip. Wala akong ibang hiling kundi pag-asa para sa anak ko. 7 araw ang lumipas. Sa umagang iyon, pagkagising niya, may munting usbong na tumubo, payat, berde at bahagyang kumikislap sa makagilid ng dahon. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo sa paligid para ibalita. Tahimik lang si Elias. Umupo siya sa tabi ng halaman, tinipigan ito na parang sanggol na natutulog. Isang butil, mahina niyang bulong, isang halaman, isang pagkakataon, ilang linggo ang lumipas. Araw-araw, inalagaan ni Elias ang halaman. Nililinis ang paligid, sinisigurong walang makasira rito. Tahimik ang kanyang pagkilos, walang yabang, walang pag-aalinlangan. Sa 3 linggo, may namuong bunga sa dulo ng halaman, gintong bilog, kasing laki ng ubas.
at kumikislap na parang liwanag na naging prutas. Hindi niya agad inani. Pinadmasdan muna niya ito. May halong takot at galak. Parang ayaw niyang gambalain ang biyaya. Kinagabihan, kinausap niya si Mario. Anak, mahina niyong simula habang sabay silang kumakain ng kanin na may kaunting sabaw. May dumating na biyaya. Napatingin si Mario sa kanya. Anong klasing biyaya, Tay? Mababa ang tinig ni Elias nang sumagot. Makapag-aral ka, anak. Hindi lang ngayong taon, hanggang kolehiyo. Hindi ka titigil, gaya ng nangyari sa akin. Sandaling natahimik si Elias. Tumingin siya sa labas, sa tanim na unti-unting gumagalaw sa hangin. May isang diwata akong nakilala. Binigyan niya ako ng butil na may hiwaga. Itinanim ko at ngayon may bunga na. Napatingin si Mario sa kanya. Hindi sigurado kung totoo ba ang naririnig. Hindi ko rin agad naintindihan, anak, dagdag ni Elias. Pero pakiramdam ko, ito ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Kaya anuman ang ibunga nito. Para sa'yo to. Napayuko si Mario. Walang tanong, walang duda. Sa kanyang katahimikan, tila na lamang totoo ang lahat. Bata pa man, marunong nang makinig sa pananalig, maingat na inani ni Elias ang ulang bunga. Binalot niya ito sa lumang telang ginagamit nila noon tuwing piyesta. Puti na may sulsi, ngunit malinis. Dinala niya ito sa alahera sa bayan. Halos malaglag ang salamin ng babae sa tindahan. Elias, saan mo nauha to? Hindi ito karaniwang ginto. Hindi ko alam kung saan galing, pero bihira akong makakita ng ganito. Hindi siya sumagot. Inabot niya lang ang tela at tinanggap ang pera. Sa perang iyon, agad niyang binayaran si Aling Nena at ang ilang iba pang inutangan. Bumili siya ng bigas, itlog, kaunting karne at isang bagong tsinelas para kay Mario. Pag-uwi ni Elias, tahimik ang paligid. Amoy lupa pa ang kanyang mga kamay at sa kanyang bayong ay may laman na ngayong bigas, gulay at kaunting karne. Sa loob ng barong-barong, abala si Mario sa paglalaro ng tansan. Nang marinig ang yabag ng ama, agad siyang sumalubong. Mumiti si Elias, saka dahan-dahang inilabas mula sa bayong ang isang pares ng bagong tsinelas. Tahimik lang si Mario. Nang makita ang tsinelas, agad itong kinuha at niyakap bago mabilis na isinukat. Tila hindi mapakali si Mario sa tuwa. Tumalon-talon siya sa loob ng bahay. Hawak pa rin ang bagong tsinelas sa kanyang mga kamay. Parang ayaw niya itong agad isuot. Sa bawat talon, parang may sayaw ng tagumpay ang kanyang mga paa. Sa mga mata niya, nagniningning ang saya at ang ngiti sa kanyang labi ay mahigpit na nakapulupot. Ayaw pakawalan. Salamat po tay, bulong niya, sabay yakap sa ama. Napangiti si Elias, pinisil ang balikat ng anak. Sige, maliligo lang ako, magluluto tayo mamaya. Masarap ang ulam. Anong ulam po? Tanong ni Mario. Halos hindi makapaniwala. Nilagang baka, may sabaw, may karne. Hindi guni-guni, hindi panagani. Ilang saglit pa kumulo na ang tubig sa itim nilang kaldero. Maingat na inilagay ni Elias ang hiniwang karne. Sinabayan ng repolyo, patatas at kaunting sibuyas. Habang niluluto ang sabaw, unti-unting napuno ang bahay nang amoy na parang muling bumalik ang mga panahong may piyesta. Kahit wala namang banda, palaro o bisita. Si Mario, hawak pa rin ang kanyang bagong tsinelas, ay naupo sa tabi ng kalan. Tahimik lang siyang nanunood, habang ang sabaw ay unti-unting kumukulo at ang karne dahan-dahang lumalambot. Nang maluto na ang nilaga, sabay silang naupo sa sahig, gamit ang tig-isang mangkok. Kumakalansin ang kutsara sa loob ng mangkok, habang mainit na sabaw ay nagpapalambot ng pagod sa katawan. Sumandok si Elias ng karne at inilagay ito sa mangkok ni Mario. Tikman mo, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng ganito. Sumubo si Mario. Sandali siyang natahimik. Tapos, dahan-dahang tumango. Tay, ang sarap, parang hindi ako sanay. Mumiti si Elias. Ako nga kinurot ko pa sarili ko kanina. Akala ko panaginip lang itong may nilagang may totoong karne. Tumawa si Mario. Eh yung repolyo po, panaginip din? Hindi, bangungot yan.
Nagkahubusan ng repolyo sa palengke. Ang hirap hanapin yan, sagot ni Elias, sabay tawa. Nagkatawanan silang mag-ama, habang sabay na sumusubo. Walang radyo, walang bisita, walang kahit ano kundi sabaw, karne, gulay at ang tunog ng magkasabay na paghinga sa gitna ng gutom na matagal ng tiniis. At sa bawat lagok ng sabaw, unti-unting bumabalik kay Elias ang pakiramdam na matagal niyang inilibing. Ang pakiramdam na kaya pa pala, basta't may tiwala, may anak na ngumingiti at may karne paminsan-minsan. Mula noon, pinilit ni Elias muling magtanim ng butil. Sa gabi, inilagay niya ito sa lupa tulad ng una. Dumaan ang ika-7 araw, wala. Ika-8 araw, wala pa rin. Hanggang sa ika-10 araw, nananatiling tahimik ang lupa. Walang usbong, walang galaw. Sumubok siyang magtanim ng isa pa sa ibang lugar. Wala rin. Hanggang sa isang araw, napansin niyan hindi tumutubo ang bagong butil habang may tanim pa siyang hindi inaani. Doon niya naintindihan ang panuntunan ng lupa. Isang tanim lang sa bawat panahon, isang biyaya sa bawat pagtitiis. Kaya't inantay niya munang maani ang bunga bago muling magtanim sa bawat tanim. 3 linggo ulit siyang maghihintay. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, pinili niyang mamili saan gagamitin ang susunod na bunga para sa bayarin sa eskwela, para sa sirang bubong, para sa gamot ng may sakit na kapitbahay. At kay Mario lang niya ito sinasabi. Walang iba. Anak, sabi ni Elias isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa tabi ng bagong tanim, ang lupa, kapag inalagaan mo't minahal, ito'y marunong tumanaw ng utang na loob. Tahimik lang si Mario, pero sa kanyang mga mata, may ningning ng paniniwala. Bawat 3 linggo, walang palya, namumunga ang mahiwagang halaman sa tabi ng barong-barong. Isa lang bawat ani, isang gintong bunga na sinasalubong ni Elias ng tahimik na panalangin at pag-aalay ng pasasalamat. Matapos ang ika-3 bunga ng mahiwagang halaman, kinuha ni Elias ang lumang listahan ng kanyang mga pinagkatautangan. Mga taong minsang tinapbuhan ng gutom at pangako. Bit-bit ang ilang sobre ng pera. Lumakad siya ng mag-isa sa ilalim ng araw. Unang huminto siya sa bahay ni Mang Berting, isang matandang magsasakang minsang nagpahiram ng abono. Pagkakita sa kanya, napahinto si Mang Berting sa may pintuan. Bit-bit ang tabo. Elias, taas kilay niyang sabi, akala ko multo ka na. Una nalo sa loto, di na marunong bumati. Mumiti si Elias at inabot ang sobre. Hindi po, buhay pa at marunong pa ring magbayad. Tahimik na binuksan ni Mang Berting ang sobre. Nang masilip ang laman, napatingin siya kay Elias. Sobra to. Para po sa panhintay nyo at sa hindi nyo pagsigaw ng pangalan ko sa harap ng barangay. Napailing si Mang Berting, bahagyang natawa. Aba, kung ganito kalaki ang sobra, pwedeng-pwede kang mangutang ulit bukas. Mumiti si Elias. Huwag po muna, baka sa susunod singilin nyo na pati interes sa konsensya. Tumawa si Mang Berting, tinapik ang balikat ni Elias. Ayos na yan, bayad na, pati loob ko. Sunod si Aling Bebang, ang biyudang minsang nagpautang ng kaunting pera kay Elias. Pagkabukas ng pinto, nagulat ito. Elias, ikaw yan? Inabot ni Elias ang sobre. Hindi ko kayo nakalimutan. Tinanggap ito ni Aling Bebang. May luha sa gilid ng mata niya. Akala ko talaga, hindi mo na babalikan. Babawi lang po ako ngayon. Ganoon ang ginawa niya sa bawat pangalan sa listahan. Walang paliwanag na mahaba, walang pagdadahilan. Isang sobre, isang salita, salamat. At sa huling bahay, habang papalubog na ang araw, tumingala si Elias sa langit at bumulong. Isa pa. Isa pa para sa mga taong minsang umintindi, kahit wala akong maibayad noon. Tahimik siyang naglakad pa uwi. Mas magaan ang hakbang at mas buo ang loob. Isang hapon, habang nasa lupa si Mario at tahimik na pinapanood ang kanyang ama sa bubungan, biglang nagsalita si Elias habang pinupukpok ang yero. Sumama ka sa akin bukas. Bibili tayo ng gamit na hindi mo pa nagagamit. Laruan po ba? Tanong ni Mario, sabik. Mas malaki pa, sagot ni Elias, nakaniti. Kinabukasan, nagtungo sila sa kabilang bayan
upang bisitahin ang isang matandang kaibigan ni Elias, si Kamando, dating magsasaka na ngayoy retirado. Sa likod ng kanyang bahay, natagpuan nila ang isang lumang traktora. Medyo faded na ang pintura, may bahid ng kalawang sa gilid at amoy gasolina pa rin ang upuan. Pero buo at higit sa lahat, hindi na ginagamit. Matagal nang nakatenggayan, sabi ni Kamando, habang tingatapik ang makinang parang alagang aso. Kung sa inyo yan mapapakinabangan, mas mabuti pa. Mumiti si Elias, hindi bago pero sapat. At importante, abot ng bulsa. Tayo po ba talaga ang bibili nito? Tanong ni Mario, hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Elias. Hindi ito bago pero hindi na tayo mapapaso sa araw. Habang pinapaandar ni Elias ang makina, bigla itong umungol at parang umiyak. Tawa ni Mario. Parang may sinasabi. Ayoko pa, umiling si Elias. Tumatawa rin. Hindi yan tumatanggi. Matagal lang napenga. Ngayon lang ulit napaandar. Sumakay si Mario sa gilid at pagkagat ng araw, ramdam nila ang bagong simula. Sa tunog ng makinang dati patay, ngayon ay muling binuhay. Makaraan ang isang buwan at 2 aning bunga pa. Bumili si Elias ng 2 baka mula sa kalapit baryo. Isa'y puti, isa'y kayumanggi. Si Mario agad ang nagbigay ng pangalan, Lina at Tomas. Bakit Lina at Tomas? Tanong ni Elias habang pinapainom ang mga baka. Kasi po, sagot ni Mario. Lina para sa gatas kasi linang-linam ng sustansya at si Tomas tagabantay ng gatas. Tumawa si Elias, sabay sabing kung ikaw ang magpaliwanag, parang may kabuluhan. Basta may rima, sagot ni Mario, tawang-tawa. Tuwing hapon, si Mario ang nag-aalada sa kanila. Pinapaliguan sa ilog, pinapakain ng damo at kinakausap na parang kaibigan. Minsan, habang pinagmamasdan ni Elias, mula sa malayo ang anak na may dalang timba sa balikat. Napabulong siya. Liza, nakikita mo ba? Hindi ito ang mundong ginusto nating noon, pero ito ang mundong unti-unting bumubuo sa pangarap mo. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Lina, isang maliit na bata, malusog kayumanggi at masigla. Tumakbo si Mario, halos madapa sa tuwa. Tay, may anak na si Lina. Napatingin si Elias sa batang baka at ngumiti. Ayos, baka gusto mong ikaw na ang maging ninong. Tay, sagot ni Mario, tumatawa. Kung ako ang ninong, kayo na po ang lolo. At mula sa simpleng bahay na kahoy, sa gitna ng palayan, nagsimulang tumunog ang mga bagong musika ng araw-araw. Ang makina ng traktora, ang ungol ng baka, ang tawa ng bata, at ang buntong hininga ng isang ama na sa wakas ay nakapahinga ng maluwag. Tahimik, matatag, at totoo. Mula sa kalahating ektarya lang ang sinasaka ni Elias, isang maliit, ngunit masaganang lupang kayang abutin ng kanyang lakas at kaya ng kanilang kabuhayan. Ngunit sa tulong ng mahiwagang bunga, unti-unti ito lumawak. Nagsimula siya sa pagupa, 1 ektarya rito, kalahating ektarya roon, mula sa mga kapitbahay na may lupang nakatiwangwang. Hindi siya nagmayabang, hindi rin siya nangako, basta tahimik niyang inalagaan ang lupa at hinayaang ang resulta ang magsalita. At nang makita ng mga may-ari ang pagbabalik ng sigla sa dating tuyot na taniman, sila na mismo ang nag-alok na ibenta ang kanilang lupa sa kanya. Hindi ito naging madali. Lahat ay dinaan sa tiyaga, 1 hakbang, 1 tanim, 1 bungang ginto, 1 dasal. Sa loob ng 1 taon, ang dating kalahating ektarya ay naging 2, 3, 5, at sa huli, naging 10 ektaryang lupa ang tahimik niyang niyakap at binuhay. Araw-araw, magkasama sa loob ng lumang traktora, sina Elias at Mario. Maingay pa rin ang makina, nanginginig sa bawat daan, pero para sa kanila, ito ang tunog ng tagumpay. Hawak ka ng mabuti, anak ha, sabi ni Elias habang tinutulak ang kambyo. Baka magiba na tong traktora natin. Sabay silang tumawa. Hindi man bago ang sasakyan, hindi man perpekto ang takbo, pero masaya sila.
Dahil sa harap nila, unti-unting lumalawak ang kanilang lupain. Sa bawat ikot ng gulong, tanaw nila ang kanilang mga tanim. At sa bawat araw na lumilipas, dama nilang hindi lang ani ang dumarami, kundi ang pag-asa. Nagpatayo si Elias ng maliit na manukan, pinuno ng mga sisiw na naging inahin. Dumami rin ang kanilang mga baka, at si Mario ang masigasig na tagapangalaga sa mga ito tuwing hapon. Paliguan, pakainin, kausapin na parang tunay na kaibigan. Isang hapon, habang pagod na pagod si Mario sa pagbubuhat ng balde, napaupo siya sa tabi ng kulungan. Mas marami na tayong trabaho ngayon, Tay, reklamo niya, habol ang hininga. Ngunit ngumiti si Elias, pinahid ang pawis sa noo ng anak. Mas marami ring bunga ng pagsusumikap, anak, aniya, at yan ang hindi basta nauubos. Isang hapon, habang binubungkal niya ang isang bahagi ng lupa para sa panibagong tanim, biglang umihip ang malamig na hangin at lumitaw si Mayumi, ang diwata. Ang buhok niya'y lumilipad sa hangin na parang ugat ng puno, ang mga matay maaliwalas at sa labi niya'y may ngiti, hindi lihim, kundi bukas at puno ng galak. Mumiti ang diwata. Masaya ako para sa iyo, Elias. Ginamit mo ng tama ang biyayang ibinigay ko. Napayuko si Elias. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama. Lumapit si Mayumi sa mga halaman. Napansin mo ba? Isang buti lang ang ipinanim mo, pero 2 o 3 bungang ginto ang lumalabas. Tumango si Elias. Oo, para mas dumadami kapag tumutulong ako sa iba. Ngumiti si Mayumi at lumuhod sa tabi ng halaman. Ang lupa, Elias, marahan niyang wika, ay lumalaban sa kasakiman at pinagpapala nito ang marunong magbahagi. Tumingin si Elias sa kanya. Walang lihim ang lupa, dagdag ni Mayumi. Bawat butil ay may pandinig, bawat ugat ay may damdamin. Kung ang itinanim mo'y may kabutihang buhat sa puso, hindi lang isa ang aanihin mo, kundi doble, triple pa. Muling tumahimik ang hangin, isang iglap, at si Mayumi nawala sa ulap ng malamlam na liwanag. Hindi na kailangan sabihin pa. Naintindihan na ni Elias ang aral. Mula noon, namimigay si Elias ng naani, hindi dahil sobra, kundi dahil kaya. Tuwing umaga, naglalakad siya sa baryo. May bitbit na itlog, bigas, manok o kung minsan, gatas mula sa baka. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Hindi rin siya nagbibigay ng sermon. Basta iniabot niya lang, kasabay ng isang salita, para sa inyo. Minsang umuulan, nakasalubong niya ang isang matandang babae na nakaalalay sa isang payat na bata. Basang-basa sila at halatang gutom. Agad niyang ibinigay ang isang supot ng bigas na dala niya. Hindi agad kumibo ang matanda. Pinanggap lang niya ang sako, saka lumuhod at humagulgol. Salamat, akala ko talaga mamamatay na kami sa gutom. Lumapit si Elias at inalalayan ang matanda. Hindi kayo mamamatay, inay. Hindi habang may lupa pang handang tumubo para sa atin. Pinapik siya ng matanda, nanininig ang kamay. Hindi ka Diyos, Elias, pero parang tinugon mo ang panalangin ko. Napangiti si Elias, bahagyang naupo sa gilid ng daan habang bumabagsak ang ulan. Hindi rin po ako santo, inay, pero minsan, sapat nang maging kasangkapan lang. Sa likod niya, nakita niyang sumisilip si Mario mula sa dilim, hawak ang payong. At tahimik lang na nakikinig. Noong gabing iyon, habang sabay silang kumakain, inanong siya ni Mario, Tay, lahat po ba ng mabubuting tao nabibigyan ng gantimpala? Hindi agad, sagot ni Elias. Pero pag ang kabutihan ay ipinanim ng totoo, kahit wala kang hinintay, may tutubo't tutubo. Hinawakan ni Mario ang kamay ng kanyang ama at mahina niyang sinabi, gusto ko rin pong maging katulad niyo. Tumahimik si Elias. Walang salitang kayang sagutin iyon. Pero sa kanyang puso, naramdaman niya ang gantimpala na hindi kayang ibigay ng ginto. Ang bunga ng sariling anak na marunong tumanggap at higit sa lahat, marunong magmahal. Ang baryo ni Elias ay hindi sanay sa biglaan niyang pag-unlad at sa lugar kung saan ang bulong-bulungan ay kasing lakas ng dasal, madali ang pag-usbong ng hinala. Si Sister Cecilia, lider ng lokal na prayer group at kilalang masigasig sa mga panovena, ay unang bumanggit sa himala
sa lupa ni Elias. Hindi sa panalangin, kundi sa pagdududa. Nakita niyo yan? Aniya isang hapon habang nagkukwentuhan ang mga nanay sa labas ng kapilya. Wala pang isang taon, ang lawak na ng lupain ni Elias. Dati putik at pawis lang ang meron siya. May isa sa mga ina ang nagtanong, "Baka po sinuwerte lang talaga, sister?" Ngunit umiling si Sister Cecilia. Hawak ang krusipihong lagi niyang dala. Hindi galing sa Diyos ang yaman na ganyang kabilis. Tandaan niyo, kahit ang demonyo ay marunong magtanim. Simula noon, kumalat ang kwentong si Elias ay may itim na kasunduan. Sinabihan ang mga bata na huwag lalapit sa bahay nila. Pinagbawalan ng ilang magulang si Mario na makipaglaro. Isang gabi, habang nagliligpit ng pinggan si Mario, napansin niyang tahimik ang ama. Matagal itong nakatitig sa ilaw ng gasera. "Tay, may mali ba? Alam mo kung anong masakit, anak?" Yung chismis na galing pa sa taong araw-araw nagsisimba at palagi mong nakikitang may hawak na rosaryo. Yung akala mong nagdarasal para sa'yo, yun pala, sinisiraan ka na. Sa mga sumunod na linggo, tila naging pader ang mga mata ng baryo. Sa palengke, hindi siya kinakausap. Kapag dumadaan ang kanilang traktora, may ilang nag-aalis ng tingin. Kahit sa simbahan, may umiiwas umupo sa kanila. Si Mario, hindi na nakatiis. Isang hapon, habang pinapaliguan nila ang mga baka, nagsalita ito. "Tay, bakit hindi kayo magsalita? Hindi ba kayo nasasaktan? Parang pinaparusahan tayo. Wala naman tayong kasalanan." Huminga ng malalim si Elias. Tumapik sa balikat ng anak. "Nasasaktan ako, anak. Pero ang pagtahimik, hindi ibig sabihin ay pagsuko. Minsan, yan pinakamatapang na paraan ng pagtindig." Yung sinasabi nilang masama kayo, tay? Kapag nagsalita tayo, may papatulan tayo. Pero kung ang lupa ang sumagot, kung sa halip na sigaw ay sagot ang ibigay natin sa gawa, mas titimo yon sa puso. Mula noon, mas lalo pang naging masigasig si Elias sa pagtulong. Namigay siya ng bigas sa mga batang payat. Nag-abot ng itlog at manok sa mga bagong panganak. Kahit hindi siya pinapasalamatan, mumiti lang siya. Tahimik niyang pinilit pa ring maging mabuting kapitbahay. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ni Mario ang panibagong gintong buma sa halaman, nagtanong ang bata, "Tay, kailan sila maniniwala?" Tumingin si Elias sa anak. Kapag natutunan nilang ang biyaya ay hindi dapat katakutan. At habang hindi pa sila handa, tayo muna ang dapat maging matatag. Hindi natin kailangang ipaliwanag ang kabutihan dahil ang lupa mismo ang saksi. Tahimik si Mario, pero sa kanyang mata, unti-unting nabubura ang galit. Pinalitan ito ng pag-unawa at pagtitiwala. Sa di kalayuan, habang nakaupo sa loob ng kanyang bahay, pinanood ni Sister Cecilia ang dilim sa labas. Isang ibong dumapo sa bintana. Nasa likod nito ang palayang tila ginimpuan sa ilalim ng buwan. Hindi man siya nagsalita, saglit siyang napatingin sa krus na nakasabit sa dingding. Tila may tanong siyang hindi maibulalas at sa unang pagkakataon, siya ang napatahimik. Simula nang lumawak ang lupa ni Elias. Gabi-gabi siyang binabangungot. Sa kanyang panaginip, may nilalang na nakatayop sa gitna ng taniman. Matangkad, payat, balot sa usok at may matang tila apoy na hindi nauubos. Sa unay wala itong sinasabi. Tahimik lang na nakatitig habang unti-unting natutuyo ang mga halaman sa paligid. Hanggang isang gabi, nagsalita rito, "Akin ang lupa, akin ang ugat, akin ang butil ng pagninilay o ang gininto ang halaman. Hindi ikaw, hindi kailanman ikaw." Doon niya unang narinig ang pangalang Kalagas, isang engkanto ng lupa, daping tagapangalaga. Sa isa pang panaginip, nakatayo ito sa itaas ng tuyong puno. Galit ang tinig. "Ako ang unang nag-alay. Ako ang unang nagdasal sa ilalim ng buwan. Pero hindi ako pinili. Tinapakan ng tadhana ang mga pangarap ko. Ang mga diwata na minsan kong pinagsilbihan, itinakwil ako dahil sa ambisyon ko, sa pangarap kong higit pa sa kung ano ang dapat." At si Mayumi,
Napailing siya. Uno ng pait ang tinig. Dati siyang akin, kasama ko sa bawat dasal, sa bawat pangarap. Pero nang dumating ang oras, hindi niya ako ipinaglaban. Kumampi siya sa kanila, sa mga nagkait sa akin ng lahat. Kaya sinumpa ko siya, hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa pagtataksil. Ipinagkanulo niya ako para sa mundong siya ang pinaboran. At ikaw, Elias, ikaw ang pumutol sa katahimikang iyon. At dahil dyan, lahat ng sayo'y babawiin ko. Tuwing magigising siya, may mga tanim na nalalanta. Mabigat ang hangin. Tila may nakatingin kahit wala siyang nakikita. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mario, nagising si Elias sa kakaibang lamig na tila gumagapang mula sa lupa. Paglabas niya, nakita niya ang dilim. Hindi karaniwang gabi, kundi aninong parang may buhay. Sa gitna nito, naroon si Kalagas, buo na sa anyo at mas malakas kaysa sa kanyang panaginip. Akin ang butil ng pagninilay, sigaw ni Kalagas. Ako ang naghulma ng unang ugat. Ako ang nagtanim ng unang panalangin. Ibigay mo ang iyong ninakaw. Akin ang butil ng pagninilay. Ito ang gininto ang halaman. Tumindig si Elias. Hindi na alintana ang takot. Wala akong ninakaw, sagot niya. Binigay sa akin ito ng may tiwala. Ginamit ko ito para magtanim ng kabutihan. At doon ka nagkamali, bulyaw ni Kalagas. Pinalaya mo si Mayumi mula sa sumpa. Siya ang nilimot kong sugat at ikaw ang bumukas. Bigla niyang itinutok ang kamay sa lupa. Aray! Sigaw ni Elias, biglang napahawak sa kanyang binti. Ang sakit. Isang matalim na kirot ang lumusot mula sa anyang kalamnan. Parang may pumutok sa loob ng laman. Sa gulat niya, nakita niyang may mga ugat na lumalabas mismo sa anyang balat. Makakapal, madilim at tila may sariling buhay. Parang ugat ng halaman. Gumapang ang mga ito mula sa kanyang hita, pababa sa puhod, sa paa. At mula roon, tumusok ang mga ugat sa lupa. Parang pinipilit siyang itanim ng buhay. Ano to? Ginagawa mo sa akin? Bulalas niya. Pilit inaalis ang mga ugat, ngunit lalo lamang itong sumisiksik sa lupa. Humihigop niyang kanyang lakas. Tumawa si Kalagas. Malamig ang boses, mapait ang pinig. Iyan ang sumpa ng mga hindi karapat-dapat. Aniya, gagawin kitang halaman. Isa kang katawan na kailanman ay hindi dapat nag-ugat dito. Nang hihina si Elias, hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya'y tinatanggalan siya ng karapatan sa sarili niyang katawan. Biglang lumiwanag ang paligid. Sa gitna ng anino, lumitaw si Mayumi. Naglalakad na parang sinag ng araw sa loob ng bagyo. Tama na, Kalagas. Ikaw na naman, ani Kalagas, may galit at hinagpis sa tinid. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Pagkatao, dangal, kapangyarihan. Pero sa huli, iniwan mo ako sa bilim. Hindi mo ako minahal, Kalagas, mariing sambit ni Mayumi. Hinangad mo ang kapangyarihang lalampas sa itinakda, ang ganid na ambisyong maging tulad ng isang Diyos. Sa halip na kabutihan, pinili mo ang kasamahan. Ipinagpalit mo ang paglingkod sa lupa, sa sariling paghangad ng kapangyarihan. At ako, tuloy niya, hindi kailanman ako kakampi sa kasamaan, kahit pa ikaw ang dati kong minahal. Sumiklab ang labanan, liwanag laban sa anino, ugat laban sa hangin, pag-ibig laban sa hinanakit. Lumipad ang enerhiya sa pagitan nila at ang buong taniman ay nayanig. Umuusok ang lupa, nanginginig ang gintong halaman. Sa huling iglap, nagtipon ang liwanag ni Mayumi at itinulak si Kalagas palayo. Isang pagsabob ng kaputian ang bumalot sa lahat. Si Kalagas sumigaw ng huling ulit at tuluyang naglaho. Ngunit si Mayumi ay bumagsak din, duguan, hinang-hina, huminga ng mabigat. Lumuhod si Elias, ang mga ugat sa kanyang paa ay unti-unting gumagapang paakyat. Si Mayumi, kahit halos hindi na makapagsalita, ay ipinatong ang kamay sa kanyang binti. Hindi mo kasalanan ang sugat ng iba, bulong niya. Hindi ka magiging halaman, hindi kita pababayaan. Mula sa palad niya, lumabas ang huling liwanag, naputol ang sumpa, natanggal ang mga ugat. Si Elias ay muling nakatayo, pero si Mayumi hindi na muling bumangon. Mayumi, mahina niyang tawag, mumiti ang diwata. Kahit papikit na ang mga mata, ituloy mo, Elias, ang kabutihan. Ang halaman ng pagminilay ay hindi lang ginto.
ipuy alaala at paalala. Hanggat may kabutihan sa puso, tutubo ito, hindi para yumaman lang, kundi para ikaw ay maging biyaya para sa iba. At sa kanyang huling hininga, naging liwanag si Mayumi. Sa kadahan-dahang nawala, parang sininghot ng lupa ang kanyang alab. Tumahimik ang paligid. Nang tumingin si Elias sa paligid, may isang napakagandang halaman, isang paalala. Mula sa isang diwata na nagmahal, nagsakripisyo at nanatili sa lupa bilang alaala ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na taniman ni Elias, may isang bahagi ng lupa na hindi niya kailanman tinamnan muli. Doon mismo, sa lugar kung saan huling lumaban si Diwata Mayumi, tumubo ang isang kakaibang halaman. Hindi ito tulad ng halaman ng pagninilay, ngunit may taglay na payapang kagandahan. Ang mga dahon ay mapusyaw na lila at ang bulaklak ay tila palaging sumasayaw sa ihip ng hangin. Walang gintong bunga, walang kinang, pero sa katahimikang iyon, naroon ang alaala. Araw-araw, dumadalaw si Elias sa lugar na iyon, hindi upang magdasal, hindi rin upang humiling, undi para manahimik, magpasalamat at maalala. Isang araw, sumunod si Mario sa kanya. Umupo ito sa tabi ng ama, parehong tahimik na nakatingin sa halaman sa gitna ng lupa. Tay, mahina niyang tanong, bakit po kayo palaging nandito? Hindi agad sumagot si Elias. Hinawakan niya ang isang tangkay ng halaman, marahan, halos parang kinakausap. Dahil dito pumanaw si Diwata Mayumi, anak, sagot niya. Dito niya ako sinagip, at dahil dito, siya'y namatay. Lumingon siya kay Mario, may lungkot ngunit may galak sa mga mata. Binigyan niya tayo ng isang napakalaking biyaya. Hindi lang ang halaman ng pagminilay, hindi lang ang pangagintong bunga, kundi ang pagkakataong magsimula muli. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Tahimik si Mario. Napatingin siya sa kakaibang halaman, saka muling tumingin sa ama. Hindi niyo po siya nakakalimutan, no? Umiling si Elias, marahan ang ngiti. Ang kabutihan, anak, ay hindi nawawala. Nagbabago lang ng anyo. Dati, naririnig ko ang tinig niya. Ngayon, nararamdaman ko siya sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat tanim na sumusulpot, sa bawat biyayang ipinapasa natin sa iba. Tahimik silang naupo roon habang ang hangin ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng halaman. At sa kanilang katahimikan, para bang naroroon si Mayumi, hindi bilang diwata, kundi bilang alaala ng kabutihang hindi kailanman namamatay. Ilang linggo matapos ang pagkamatay ni Mayumi, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa baryo. Hindi na tungkol kay Elias, kundi tungkol kay Sister Cecilia, ang lider ng lokal na prayer group na noon ay pinakamalakas magsalita laban sa kanya. Isang gabi, matapos ang misa, lumapit si Aling Rosa sa kanyang kaibigan. Napansin mo ba? Laging may bagong hikaw si sister, bagong relos pa. Pero yung donasyon para sa feeding program, ni Mumu wala tayong nakitang pinuntahan. Mula sa bulungan, naging usapan, hanggang isang araw, mismong ang kura paroko ang nakahuli kay Sister Cecilia. Nakaluhod sa harap ng kahon ng donasyon, hindi para magdasal, kundi para isilid ang mga perang papel sa kanyang bag. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nagdepensa. Nang kumalat ang balita, bumalik sa isip ng mga tao ang mga panimira niya laban kay Elias. Di ba siya ang laging sinasabi na masama si Elias? Bulong ng isa. Puro pala kasinungalingan, dagdag ng iba. Kinabukasan, tahimik siyang umalis sa baryo, dala ang mga alahas, bag, at isang mabigat na katahimikan. Pero hindi siya nakalayo. Ilang linggo lang, natuntun siya ng mga awtoridad at inaresto sa kasong pandarambong. Nabalitaan ito ni Elias, ngunit walang lumabas na galak sa kanyang mukha. Habang naghahapunan sila ni Mario, tinanong ng bata, "Tay, totoo po ba yung ginawa ni Sister Cecilia?" Tumigil si Elias sa pagkain, tumingin sa anak. "Anak, ang kabutihan kahit walang ingay, mananatiling kabutihan. Pero ang kasinungalingan, kahit isinisigaw, kusa ring magbubulgar ng sarili." "Hindi po ba kayo galit sa kanya?" tanong ulit ni Mario.
Umiling si Elias. Hindi na. Ang galit anak, parang damong makamandag. Kapag hinayaan mong tumubo sa puso, ikaw rin ang mauubos. Pagkatapos nilang kumain, magkasama silang lumabas at tinumo ang lugar kung saan tumubo ang halaman sa alaala ni Mayumi. Huminto si Elias at tumingin sa anak. Tandaan mo anak, ang mga puno hindi palaging may bunga, pero palaging may lilim para sa mga pagod at nawawala. Ganyan ang kabutihan, walang yabang, walang ingay, pero laging nagbibigay. Tahimik silang naupo sa liling ng halaman habang sa malayo, kumikislap ang mga gintong bunga ng halaman ng pagninilay. Tila sumasang-ayon sa sinabi ni Elias. Makalipas ang ilang taon, mula sa dating kalahating ektarya, lumawak ang lupain ni Elias hanggang umabot ito sa 80 ektarya. May malawak siyang palayan, bakahan, manukan at ilang lumang traktora na pinaayos para muling magamit. Ngunit kahit ganito nakalaki ang kanyang naabot, hindi nagbago si Elias. Sa tuwing bababa siya mula sa traktora, humihinto siya sandali at dahan-dahang lumalakad sa gilid ng lupa. Hindi para mag-inspeksyon, kundi para damhin ang hangin at amoy ng lupa. Minsan, lumapit ang isang matandang magsasaka. Elias, dati, akala ko wala kang mararating. Pero ngayon, kita mo yan, ang dami mong naani at pati buhay ng mga tao sa paligid mo, gumanda. Ngumiti lang si Elias. Kung may maganda mang nangyari, hindi dahil sa akin lang yan. Lupa ang nagturo sa akin kung paano maghintay. At mga tao ang nagturo sa akin kung paano magbigay. Simula nang mabunyag ang ginawa ni Sister Cecilia, bumalik na ang loob ng mga tao sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati umiwas, ngayon ay bumabati at minsan ay nag-aabot pa ng pagkain. Hindi na siya ang pinagchichismisan, siya na ngayon ang pinagmumulan ng inspirasyon. Tahimik lang na tinutulungan ni Elias ang mga batang kapuspalad na makapag-aral. Kapag magbabayad ang isang magulang sa opisina ng paaralan, sasalubungin sila ng sekretarya na may ngiti. Bayad na po ang matrikula at uniforme, sasabihin nito. Ha? Paano nangyari yun? Magugulat ang magulang. May nag-asikaso na po. Ang tanging sagot ng sekretarya, hindi na babanggit ng pangalan. Isang hapon, habang nag-aayos sila ni Mario ng mga sako ng palay, hindi nakatiis ang bata. Tay, bakit po hindi niyo sinasabi na kayo ang nagpapaharal? Umupo si Elias sa gilid, pinunasan ang pawol sa noo at mumiti ng bahagya. Anak, ang tulong na may kasamang pangalan, madaling malimutan. Pero ang tulong na walang pangalan, tinatandaan ng puso habang buhay. Tahimik lang si Mario, pero napangiti. Parang ikaw, Tay. Natatandaan ko lahat kahit hindi mo sinasabi. Isang hapon, may isang batang ulila na napadaan sa lupain ni Elias. Naka-short na kupas at punit ang tsinelas, bit-bit ang isang lumang bayong. Habang naglalakad sa gilid ng taniman, napansin niya ang kakaibang butil na nakahiga sa lupa sa ilalim ng ginintuang halaman. Pinulot niya ito. Maliit lang, pero parang may kakaibang kinang. Kinagabihan, sa kanyang panaginip, may narinig siyang tinig. Malambing at malinaw. Itanim mo ito sa lupa ng kabutihan. Nagising ang bata na parang totoo ang lahat. Kinaumagahan, bumalik siya sa lugar at sinalubong siya ni Elias. Ano yung hawak mo, iho? Tanong ni Elias. Hindi ko po alam, pero parang mahalaga. Sabi po sa panaginip ko, itanim ko raw sa lupa ng kabutihan. Tinitigan siya ni Elias at napangipi. Kung ganon, tama ang narinig mo. At ang lupa ng kabutihan, hindi laging lupa lang. Minsan, puso yon. At doon, sa tulong ni Elias, ipinanim ng bata ang butil sa maliit na bahagi ng lupain. Inalagaan niya ito araw-araw, gaya ng ginawa ni Elias noon. Habang nakatingin si Elias sa kanya, hindi niya maiwasang maalala ang sarili niya. Ang batang minsan ding nadlakad sa tuyong daan. Walang baon, walang sigurado, pero may tangan na pag-asa. Mario, bulong ni Elias sa anak habang pinagmamasdan nila ang bata. Siguro, siya na ang susunod. At doon nagsimula ang bagong kwento. Hindi na lang ito tungkol kay Elias. Ito'y tungkol na sa susunod na magpapatuloy ng kabutihan.
hanggang sa hindi na mabilang ang mga pusong tinaniman nito.